Okay, good day guys, no, mayroon na naman tayong service dito na Panasonic, no. It's 52 error naman ito guys, no. So, nandito tayo ngayon sa Lotus Lakeside, no. So, ito guys, tinanggalan ng customer yung board kasi nga dinala niya na ito sa ibang electronics technician. So, tinanggihan daw. So, ngayon ito nang gagawin namin, i-repair na namin to. So, ang error nito guys is it's 52 na naman. So, ito ay common problem ngayon sa mga Panasonic, no, yung it's 52 error. So, ito nga guys, sinimulan na namin tong i-repair, no. So, i-check na natin to yung regulator dito sa likod, no. Titingnan muna natin to. So, bago natin yan i-test, linisin muna natin, no. Tanggalin muna natin yung mga silicone, no, para ma-check natin. So, nandito tayo ngayon sa Lotus Lakeside, Bacoor, Cavite, no. So, dito yung service natin ngayon. Ayan, so inupuan na ng kasama natin yung board na ito, yung pag-repair, no. So, ayan. So, ito yung mga silicone na mga nasunog na, no? So, tinatanggal lang para ma-check natin yung regulator. Kasi nga guys, pagka melted yung silicone, hindi tayo makapag-test, no? So, after nyan, operahan din natin yung likod, no? Para ma-check yung ibang parts, no? Tulad ng mga sinasabi ko guys, no? Doon sa mga previous vlog ko. Marami na tayong vlog nito sa YouTube, no? Na i-upload. Doon kayo mag-focus sa area kung saan nangingitim yung silicone. So, ibig sabihin, nandun yung parts ang may problema, no? Kapag once na inoperahan nyo ang isang board, tapos saan yung parts na may itim or sunog, doon yun kayo mag-check, no? Kasi nga, possible nandun ang problema. So, ito nga, operahan natin dito sa likuran para makita natin, no? So, kaya lang natin to pinopost yung mga H52 error na ni-repair namin, no, sa bawat repair namin, sa bawat service namin, para lang malaman na ang H52 is kayang i-repair. Kasi nga guys, ang board nito napakamahal. Pag bumili ng board ng Panasonic guys, medyo mahal ang board ng Panasonic, no. Nasa 8,000 ang board nito pag bumili ka, no. So depende pa yan sa plus labor pa once na ipagawa nyo, no. So yun. So ito guys, natin, no, nung binuksan namin yung likod, ito guys, itim na naman, sunog, no. So ito lang talaga yung mga portion na laging sunog dyan pag it's 52 error, no. So yun nga, ang cost nito, no, based talaga sa mga encounter namin, ito ay mga laging naka-plug yung washing machine, hindi na binubunot, no, after gamitin. So ito yung mga issue ng H52, no, laging naka-plug after gamitin, hindi na ina-unplug, no. Kaya nagkakaroon siya ng init sa katagalan. So kung isipin mo, kung ang washing mo ay nasira siya after 3 years dahil hindi siya binubunot sa kanyang saksakan, no. At isa pa yung cost dyan guys, yung sunod-sunod yung paggagamit, no, yung maghapon ka naglalaba, ayun din ang isa sa cost nito, no. So yan. So napiprevent naman to guys, no, depende din talaga sa paggamit, no. So yan, ito guys, yung aalis natin yung mga portion na nangingitim na yung silicone. So yun, dandyan yung mga parts ang may problema. So yun yung mga ititest natin. Ayan. So ang nandyan lang naman guys, mga resistor, capacitor, diodes, yun lang naman yung nasa ilalim dyan, no. So yun nga, sabi ko doon na sa mga electronic technician, kaya nila ito, no. Sa mga DIY, medyo mahirap ito gawin. So hindi ito kaya i-DIY. Kaya ipaparepair nyo lang guys sa mga electronic technician yung mga ganitong problema, no. So hanap lang kayo ng marunong para magawa yung H52 error, no. So wag kayong basta-basta magpalit ng mga parts dyan. Ang parts kasi dito guys is mga original yung nandyan, no. So kailangan i-test nyo siya isa-isa, no. Ngayon kung nakita nyo na mayroon ng nag-change value, nag-shortage, yun yung papalitan nyo. Pero kung good pa, wag nyo siyang palitan kasi mas matibay yung original na nakakabit dito sa unit, no. So, isa sa mga cost dyan sa H52 ay shortage, no? Nagsa-shortage. Yung mga resistor, nag-change value, bumaba na or open. Nagsa-short dahil nagkaroon na ng liquid form yung itong silicone area, no? Itong mga silicone na cover niya, no? Ayan. So, yun nga, no? Ang cost talaga ng H52 is regulator at saka mga resistor, diodes, capacitor. Yun lang naman, no? So sa mga nakapanood na ng mga vlog natin sa S52, siguro naman alam nyo na kung paano i-repair ito, no?
Kasi nga, tinuro naman na natin, no, sa mga previous vlog natin kung paano yung mga repair nito. Ayan. So, yun, no. Ayan, no. Nilinis natin muna ito, no, para makuha natin yung mga tamang reading ng mga component na nandito. No, yun. Sa mga gusto pala magpa-repair sa amin, message lang kayo sa aming Facebook page sa Northshire Repair Shop, or may number kami dyan sa description. Pwede kayong tumawag or mag-text, no. Kami po ay nag-service ng Cavite, Laguna, Batangas, no. So ang minimum repair namin sa ganito, guys, 2,500, no, all in, no, kung malapit lang. Kung malayo, guys, plus transportation, no. So yun po ang ating rate pagdating sa board repair ng ganito, no. Kasi ito, guys, although madali lang siya, no, sa atin, kasi nga expertise or kabisado na natin, no. So ayan, guys, testing na natin, no. Ayan, ilakabit natin, tapos testing na natin yung unit, no. So tingnan natin. So pag on natin, ayan, hindi na siya, guys, nag-error. So ibig sabihin good na yung H52. So tingnan natin, no. So ayan, nasa 14 siya, guys. So tingnan natin. So wala na yung H52, no. Sa 11 na siya. So ibig sabihin good yung sensor nito kasi sa 11 kaagad. Ayan. So tingnan natin. So wala nang H52, guys. Ibig sabihin okay na yung H52 error, nagawa na natin, no. So ayan, start na natin siya, yan, no. Sa 11. Ayan, tingnan natin. Ayan, so nag-H12, guys, no. So sira din yung kanyang drum sensor, no. So wala nang problema sa H52. Ang naging problema naman yung drum sensor niya kasi nagkaroon siya ng H12 nandito, itong parts na nandito, no. So ibig sabihin, dalawa pala ang problema ng washing machine na ito, H52 and H12 error, no. So yun. So ito, guys, ang gagawin natin dito, papalitan lang natin to yung pinaka drum sensor, no. So alam naman na natin na ang H12 is ito, no. So marami na tayong vlog nito, no. So common problem din ito ng Panasonic, no. So yun, no. So mahalaga talaga pag master natin, guys, yung mga error ng washing machine. Madali na sa atin, no. So ayan. So ito, guys, pinalitan natin ito yung luma, guys, oh. Yan, corroded na. So pinalitan na natin yan. Tapos i-testing natin ulit, no. So dalawa pa lang naging issue, no. So tulad yan, ang repair namin dito is 3,000 sa Cavite area. So ngayon, dahil sira din yung drum sensor, so magdadagdag na naman si sir ng bayad dito sa drum sensor, no, papalitan nila plus 800 kasi 800 pesos po yung ating drum sensor. Ayan. So yan, babalik na natin. Tapos tingnan natin ulit, no? Tingnan natin kung iikot na, no. So mas maganda talaga kung may mga baon din kayong parts, guys, no. So yun po ang sinasabi ko, na kapag nag-service kayo or pag nag-technician, mag-invest din kayo ng mga parts, no, kasi nga para pag nag-service kayo wala nang balikan, diretso repair na, no. Yan. So start natin, ayan. Tingnan natin kung iikot na, no. Kung wala nang problema. So ayan, nasa 14. Tingnan natin umikot, guys. 11. Ayan. So ayan, umikot na, guys, oh. Okay na. So yun, tapos na yun, guys, no. Yun na ang ano niya, no. So ang repair nito madali lang, no. Wala pang 30 minutes, matatapos na natin. So yun nga ang sinasabi ko, hindi naman kasi oras ang binabayaran sa atin, ay skilled, no? Skilled po ang binabayaran sa atin, kaya ganun yung rate natin. Okay, thank you, bye-bye.